Heto na mga kaibigan, good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ito po, no, napakaganda ng resolution o bill na isinumiti po no ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa kasalukuyan kasi mga kaibigan, ang posisyon o tungkulin ng Office of the Vice President ay katuwang ng Pangulo, no? Being katuwang ay hindi po nangangahulugan na may trabaho, mayroong posisyon o mayroong tungkuling kailangang gampanan ang opisina po ng Vice Presidente. Kapag hindi po binigyan ng Pangulo ang Vice President ng trabaho, ng posisyon sa alinman sa mga ahensya ng pamahalaan, ay magiging walang silbi ang opisina po ng Vice Presidente. Mananatili itong spare tire. Okay? Kung mapapansin po ninyo, noong unang mga taon ng tambalan po ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte, every time po na umaalis ang Pangulo at nagpupunta sa ibang bansa, ang opisina po ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte po ang pumapalit at nagmo-monitor sa lahat ng ginagampanan ng Pangulo. Okay? So, binigyan din po ng posisyon ng Pangulo si Vice Presidente Sara Duterte noong unang bahagi ng kanilang tandem bilang Pangulo at pangalawang Pangulo. Subalit, after almost 3 years, ay nabuwag po ang unit team. Kaya naman, tinanggalan po ng Pangulo si Vice President ng kahit anong posisyon. So, ibig sabihin, naka-floating po ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, wala po siyang tungkulin sa ating bansa. Siya ay nagtatrabaho lamang independently. Ibig sabihin po, kung ano po ang nais na ipatupad at gawin ng Vice President para sa bayan, yun po ay sarili na po niyang initiative. Dahil hindi po siya binigyan ng kahit anong tungkulin ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So, nangyari na rin po ito noong Vice Presidente po si Leni Robredo. May pagkakataon na tinanggalan siya ng trabaho ng Pangulo. Okay? At meron din namang pagkakataon na binigyan din po siya ng posisyon. So, ganyan po ang kasalukuyang sitwasyon, no? Kapag Vice Presidente ka, wala ka talagang trabaho kung hindi ka bibigyan ng Pangulo. Kaya naman, sabay-sabay nating suportahan. Pero dapat basahin muna natin kung ano nga ba ang nakapaloob sa House Bill 4215 na siyang magbibigay ng malinaw na mandato sa Vice Presidente para maging aktibong katuwang sa pulisiya, serbisyo at representasyon ng bansa. Okay, so ito nga po ay inihain ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Okay, so ito po, no, naghain si dating Pangulo at ngayon po ay Pampanga 2nd District Gloria Macapagal Arroyo ng House Bill 4215 na ang layunin ay bigyan ng sariling charter ang Office of the Vice President. Ayon kay Gloria Macapagal Arroyo, mahalagang magkaroon ng malinaw na mandato ang OBP upang hindi lamang manatiling spare tire, kundi maging aktibong katuwang ng Pangulo sa pamamahala. Ito ay panukalang batas na naglalayong bumuo ng charter sa Office of the Vice President upang magkaroon ito ng matibay na pundasyon na lampas sa seremonyal na tungkulin at matupad ng mga pangalawang Pangulo ang kanilang mandato ng may linaw, layunin at bisa. So this is a bill which intends to create a charter for the OBP, seeking to establish a robust foundation that elevates the role beyond ceremonial duties, ensuring that Vice Presidents can fulfill their mandate with clarity,
purpose, and efficacy. Kasama sa panukala ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Vice Presidente na magrekomenda ng mga programa para sa epektibong paghahatid ng social services, magsagawa ng mga socio-economic at advocacy programs, at kumakatawan sa bansa sa mga international gatherings. Ipinanukala rin ang pagtatatag ng permanenteng tanggapan at opisyal na tirahan para sa Vice Presidente, paglikha ng mga satellite offices, at pagtatayo ng Museum of the Vice President. Kung ito po ay maisa sa batas, bibigyan ng malinaw na papel ang OVP bilang katuwang sa paggawa ng pulisiya at hindi na lamang reserbang posisyon sa gobyerno. Ayan na nga mga kaibigan, napakaganda po ng panukalang ito ni Vice President ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So, hamak na mas maganda po ito kumpara doon sa mga isinusulong ng mga buraot at mga depunggal na mga kongresista. Saan ka ba nakakita magsusulong ng saligang batas na ang layunin ay gawing mas bata yung age requirements para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, at iba pang mga posisyon sa pamahalaan, di ba? So hindi po sagot ito sa kahirapan ng bansa. Ang pagiging bata ay hindi po sagot sa alis ng korupsyon sa ating bansa. Wala po itong maitutulong. So, bilang isang profesor, mga kaibigan, mas nanaisin ko pong baguhin ang qualification ng pagiging Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ang unahin ko po dito, syempre, must be a graduate of any 4-year course. Advantage po kung Pol-Sci, graduate po ng Political Science, o kaya ay Law. Okay, so graduate din po ng Public Administration and any other human resources related courses. Okay? Pangalawa, must have an experience in the local government unit. Okay? Either naging kapitan, either naging kagawad, either naging mayor, vice mayor, governor. So, basta po merong experience sa local government unit. Ang layunin po nito mga kaibigan ay upang malaman po niya at magkaroon po siya ng sariling pananaw at experience kung ano nga ba ang nangyayari sa komunidad hanggang sa pinakamaliit na community, which is the barangay level. So napakahalaga po niyan kasi kung ang Pangulo ay diretso po, no, mula sa pagiging private citizen biglang naging Pangulo. So wala po siyang experience pagdating po sa pamamahala, pagdating po sa nangyari o nangyayari, no, sa kanyang lugar. Kaya napakahalaga po ng experience sa local government unit. At syempre, mayroon pong at least 15 to 20 years of experience in government. Okay? At least 15 to 20 years of experience in the government. Bakit po napakahigpit ng ating sinasuggest na mga requirements? Sapagkat Pangulo po, Pangalawang Pangulo at iba pang opisyal ng pamahalaan ang ating pipiliin. Ngayon, kung ang iluluklok nating Pangulo ay mahina, walang kaalam-alam, wala man lang experience, ay comedy po ang mangyayari at hindi po masusolusyonan ang isang problema. Okay? So, syempre, dapat magkaroon po ng mandatory drug test sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pangulo, Pangalawang Pangulo, House Speaker, at syempre Senate President, at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Isama na rin po natin ang Ombudsman, Sandigan Bayan, NBI, DOJ, DILG, at iba pang mga executive branches of the government. Dapat po mandatory every year ay magkakaroon ng drug test. That's include
no, yung hair follicle test. Hindi po yung basic na drug test for employment purposes only, no. Usually kahit nagdodroga approve kaagad sa mga drug testing facilities sa ating bansa. So hindi po ito simpleng employment lang, no, mga kaibigan. Kaya naman dapat ay mas malalim at mas kumbaga mas matibay na drug test po yung pagdaanan ng magiging opisyal ng ating pamahalaan. But anyway, my question right now is, do you agree o sumasang-ayon ba kayo sa panukala na isinumite ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? At pagdating naman po sa mga requirements, no, ng pagiging Pangulo, pangalawang Pangulo at iba pa, ano po ang inyong suhestyon? Pabor ba kayo sa isinumite ni ng kagrupo po, no, ni Paulo Ortega, no, pababain daw ang edad ng magiging opisyal ng ating pamahalaan? Okay, from 40 years old gagawing 35 years old. Mga ganun po. So, kayo na po ang bahalang umusga. Yun lamang mga kaibigan. At kung nagustuhan ninyo ang ating analysis at ang ating feedback sa mga ganitong usapin, ay huwag kalilimutang mag-subscribe and share these videos. Good morning.